Magandang umaga sa inyong lahat, kung kayo ay bagong graduate ng kursong Criminology at magti-take ngayong darating na February 2025 Criminology Licensure Examination, ay sakto at nakarating ka sa channel na ito. Kung ikaw ay nag-aaral pa lamang ay wala ding problema upang magsubaybay sa channel na ito, upang mas maging matatag ang iyong pundasyon sa kursong ito. Dito ay sama-sama nating balikan at pag-aralan muli ang mga topics na na-discuss sa ating 4 na taong pag-aaral. Ang channel na ito ang magsisilbing notes natin na pwede nating balikan anumang oras. Kaya ay tara na at uumpisahan natin ito sa subject na, Introduction to Criminology. Ito ang pinaka-unang major subject na dapat ay alam mo na kahit first year ka pa lamang. Magsimula tayong kabisaduhin ang mga basic knowledge na madalas lumalabas sa board exam lalo na sa bagong labas na TOS. Sa bagong labas na TOS ay binigyang diin dito ang ating kakayahan na i-discuss ang patungkol sa 3 basic na konsepto sa School of Thoughts. Ito ay ang Classical School, Neoclassical School at ang panghuli ay ang Positivist School. Kaya ay babalikan natin at aaralan natin ang mga ito ngayon. Una ay ang Classical School of Criminology. Ang Classical School of Criminology ay nabuo noong ika-18 siglo at ang mga pangunahing tagapagsulong nito ay sina Cesare Beccaria at Jeremy Bentham. Ang kanilang mga ideya ay nagbigay daan sa pagbabago ng sistema ng hustisya mula sa mga barbarikong parusa tungo sa mas makatarungan at makataong pamamalakad. Isa, free will, kalayaan sa pagpili. Naniniwala ang classical school na ang mga tao ay may kakayahang magdesisyon kung ano ang tama at mali. Ang bawat individual ay responsable sa kanyang mga aksyon. 2, rational choice, makatwirang pagpapasya. Ayon sa teoryang ito, ang mga tao ay gumagawa ng mga desisyon base sa lohikal na pag-iisip at ang timbang ng benepisyo at kaparusahan. Kapag nakita nilang mas malaki ang kaparusahan kaysa sa benepisyo, maiiwasan nila ang paggawa ng krimen. Mas binigyang linaw din ito sa konsepto ng hedonism, kung saan mas naaalala natin sa phrase na pleasure over pain principle. 3, deterrence, pang-iwas. Ang pangunahing layunin ng kaparusahan ay upang pigilan ang mga tao na gumawa ng krimen. Ang kaparusahan ay dapat na mabilis, tiyak, at sapat na mabigat upang hindi na ulitin ang krimen. Ayon kay Beccaria, mas mahalaga ang pagiging tiyak ng parusa kaysa sa bigat nito. Neoclassical School of Criminology. Ang Neoclassical School ay nagbigay ng mga pagwawasto sa mga ideya ng Classical School upang isaalang-alang ang iba't ibang mga salik na maaaring makaapekto sa kakayahan ng isang tao na magdesisyon ng tama at mali. Isa, mitigating circumstances, mga nakapagpapagaan na kalagayan. Kinilala ng Neoclassical School na may mga sitwasyon na maaaring magpabawas sa pananagutan ng isang tao, gaya ng pagkabata, mental na kondisyon, o biglaang emosyon. Halimbawa, ang isang taong may sakit sa pag-iisip ay maaaring hindi ganap na responsable sa kanyang mga aksyon. 2, individualization of punishment, pag-iiba-iba ng kaparusahan, hindi lahat ng krimen ay pare-pareho, at hindi rin pare-pareho ang mga kriminal. Dapat isaalang-alang ang partikular na sitwasyon ng bawat kaso upang matukoy ang nararapat na kaparusahan. Ang isang batang nagkasala, halimbawa, ay maaaring kailanganin ng rehabilitasyon sa halip na parusang bilangguan. At ang huli ay ang Positivist School of Criminology. Ang Positivist School of Criminology ay umusbong noong huling bahagi ng ika-19 na siglo at ang pangunahing tagapagtaguyod nito ay si Cesare Lombroso. Ang teoryang ito ay nakatuon sa siyentipikong pag-aaral ng krimen at mga kriminal. Isa, determinism, pagtukoy ng mga salik. Naniniwala ang Positivist School na ang pag-uugali ng tao, kabilang ang paggawa ng krimen, ay tinutukoy ng mga biolohikal, psikolohikal, at sosyal na salik. Hindi lamang ito resulta ng malayang pagpapasya. 2, scientific approach, agham na paraan. Ang mga positivist ay gumagamit ng empirikal na ebidensya at agham upang pag-aralan ang krimen. Si Lombroso, halimbawa, ay nag-aral ng mga pisikal na katangian ng mga kriminal at nagpakilala ng konsepto ng born criminal. Ayon sa kanya, may mga pisikal na palatandaan na maaaring magpahiwatig ng pagiging kriminal, tulad ng hugis ng bungo at iba pang anyo ng katawan. 3, rehabilitation over punishment, rehabilitasyon kaysa kaparusahan. Naniniwala ang Positivist School na sa halip na parusahan ang mga kriminal,
mas mainam na bigyang diin ang rehabilitasyon. Ang layunin ay baguhin ang pag-uugali ng kriminal upang siya'y muling maging kapaki-pakinabang na miyembro ng lipunan. Ang mga programa para sa mental health, edukasyon, at vocational training ay ilan lamang sa mga paraan upang matulungan ang mga kriminal na magbago. Base sa mga napag-aralan nating ito, madali nating may kumpara ang kanilang pagkakaiba. Classical school ay tungkol sa free will at rationality ng isang tao. Neo-classical school naman ay sa mga mitigation circumstances tulad ng edad at kapansanan sa pag-iisip, at panghuli ang positivist school na kung saan gumagamit ng scientific na paraan para ma-explain ang kriminalidad. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nakatulong sa iyo ang channel na ito ay huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa iba pang mga uploads. Hanggang sa muli.